Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Makibalita naman tayo dito sa kakaibang unique exhibition team match between USA and India. Nagpanagpo sila sa Texas, USA mga kamatsas. At ito po yung lineup po. Ang time control nila ay 10 minutes. 10 plus 0. Ayan o. At ayan sa Arlington Stadium. Esports ang kanilang venue na binilhan talaga ng mga tickets ng mga manonood, fans ng USA and India. Kagulo doon sa stadium. Ayan po ang lineup ng USA. Sila Nakamura, Caruana, Carissa Yip, Gatam Chess, Levi Roseman at si Adiwumi. Ayan yung pinakahuli mga batang IMs ano. At versus naman Team India, World Champion Gukesh, Eri Gaisi, World Cup Champion na si Deshmukh at si Sagar naman na si Sagar ng Chess Base India. Tinapatan si Gatam Chess. Yan, commentator sa commentator, ano? And Vas ang pinangtapat naman sa USA na si Adiwumi. Ayan, si Adiwumi na kilala nyo na po yan, no? Na pasadahan na natin yan. Isa sa mga upload videos natin. Ayan, at sa unang leg na ito, lahat ng pyesa ng USA puti. At lahat ng pyesa ng India black. Ayan, sa return leg na tinatawag, magpuputi naman lahat ang India. Ayan, no? Kakaiba ito mga kamatsas. May ginawa si Nakamura. May ginawa pero mamaya po, no? Okay. So, ayan, may tickets, oh. Talagang ito po yung format nila, oh. Each round is a game between two players, one from each team. Ayan po, ano? Meron palang 1 second increment per move kapag below 1 minute na. Ayan, okay. So, simulan po natin. 3 games po i-analyze natin. Unahin na kagad natin dito sa mga sikat na woman player, Divya Deshmukh at Carissa Yip. Nag-E4 si Carissa, nag-C5 si Deshmukh. Ayan, sinalubong ng Sicilian at yung paborito kong Knight C3. Palagi nyo nakikita sa akin, ayun. Dito ang paborito ko yung nag-E4. Ayan, alam na alam nyo yan sa mga nakakapanood ng laro ko. Knight F3, Knight C6 at nag-D4. Ayun. Akala ko magkuklose Sicilian lang pero kinonvert sa open Sicilian pa rin. Capture Knight F6 at nag-Bishop E2. Bishop to B4. Ayun. Pressure kagad. Knight takes E4 ang threat. Kinaslingan lang ni Yip. At nag-castling lang din. Dito po mga kamatsas, medyo syempre may tanong tayo. What if capturein yung Knight? Capturein. Tapos kuhanin yung pawn ng libre. Ito po kasi ang gagawin. May capture kasi dyan eh. At halimbawa, capturein ng pawn, magku-queen to D4. Ayun, oh. Ayan, oh. May threat, no? Double. So, babalik yan, Knight F6, tapos mag-B-Bishop A3. Yan ang malaking abala dyan na mangyayari, mga kamatsas. Hindi makakapag-castling ang Black King, o dahil sa pain na kinain ng pawn, makukompormiso yung development ng king side. Ayan, pinakita ko lang po sa inyo, mga kamatsas, para kahit paano may matutunan tayo sa ideas behind opening preparation o repertoire nila. Okay, kaya dito, hindi inintindihan ni Deshmukh, kinaslingan niya lang at kumapture na sa C6. Capture, naghamon ng queen to queen at nag-E5 muna. Okay, may nobility ba? Wala pa. So, threat yung knight, nakipag queen to queen na at nag-knight D5 para pag kinapture, syempre, E ang pangka-capture para makahinga ng development ang light square bishop pero nag-knight E4 lang para makaiwas din sa pressure dyan and ma-maintain na yung light square bishop ni Deshmukh ay talagang mahirap ang developments. At dito nag-B6 sa kagustuhan po ni Deshmukh na maka-bishop B7, makaunti-unti ng developments. Pero dito po mga kamatsas, ayun, may nobility na palang naganap. Sorry po. Ayan, ang nobility Knight D5. Old lines ay capture ito tapos Knight D7. Ayan sa mga nagtatanong na, Coach, nasan yung bagong tira? Ayan, kaya binalikan ko po. No? Pasensya na, marami talaga nagtatanong nun. Okay, Knight E4, B6. Okay, dapat daw po ang tira dito mga kamatsas ay B5. B5, F5, at Knight B6 according to Stockfish Computer Engine. Pero balik tayo sa B6. Nag-C4, paalis kagad sa malakas na Knight. Knight C7 umatras, Bishop to G5. Ano idea ng Bishop G5? Magda-Knight D6 ba mamaya? Talagang parang nagpa-tempo lang, ano? Oh, sumugod! Sumugod si Carissa at nag-Knight D5. Sabay tingin sa kisam eh. Pag kinapture to,
may bawi dun sa bishop. Pero parang lugi, ano? Ayun, kasi kung kakapturein, kaya ako nasabing lugi, parang may ganun. Parang ang pangit dito. Oh, kakainin lang pala to, sorry. May kain lang pala. So lalabas di ba parang lugi ang black kaya ako nasabing lugi. Yung pala may capture dito. Para may tempo attack sa knight at bitin din yung bishop at the same time. Yun nga lang mga kamatsas, natumbukan dito ni Carissa ang piling-piling tira. Good move talaga. Sige po, pwede nyong i-guess. Gawin yung puzzle. Magmasid kayo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Tumbok may A3 pala. San pupunta ang bishop? Yan ang tanong. Walang uuwi ang sapat. San pupunta yan? Naku po, napasubo si Deshmukh. Napasubo. Ayan yung time control po. Wala dito kay Deshmukh. Medyo nagkaroon ng technical siguro, difficulty sa time. Pero ganun pa man mga kamatsas, yung board na lang ang pagbasihan natin. Kung minsan naglo-loss kasi yung cable ng DGT chess kaya nagkakaganyan dito walang aatrasan, bishop a5, di naman pwede, kulong pa rin ang bishop, di ba? Kaya kinapture na lang yon, capturein nga lang po na natiling one piece up dito si Carissa Yip. Hindi makapture yung knight dahil ay bitin. Yung tore, nakapin. Bishop e6, pero tuloy pa rin knight g3, c5, capture, and then nag-rook d2, a5, f4. Naku po, yan yung paparating. Obligadong pigilan yan. Bishop f3, threat ampon, nag-a4, and then patong, threat ampon. Rook b8 para may bawi. Knight e4. Grabe. Lupit na mga tira ni Carissa. Hindi makain, pero may threat doon, may check doon. At nag-c4 pero may check. Aray ko. Grabe. Inismash lang ng inismash. Nanggulo na lang dito si Deshmukh. Nanggulo na lang. Kinapture, nag-c3, gulo-gulo. Nag-rook c2. At nag-rook b5. Kinapture, capture. Okay. So, wala. Quality down pa rin si Deshmukh a4, rook a5, and then rook d4 para depensahan. Nag-bishop e6 and then king f2. Ayun na po. Ang nakikita ko nga dito, ganun ang way Ayun Tapos maitulak yung pawn. Layo G5, G3 para maintain lang. Ayan. So manggugulo din naman si Deshmukh gumagawa siya ng mga pintuan na papasukan, kain-kain. May ganon. Okay, para maka-progress. Ganon. Yun, unti-unting progress. Check. Kinapture ang pawn, ganon, punta sa likod, and then nag-rook d6 depensa. Check muna, king d4, capture, and then rook b7 para progress a7. Check doon, king c5, kinapture uli yung pawn, a7, at chumik, king b6, so meron pang tempo threat. Pagka rook a1, ayun, dito po ay nag-resign na si Deshmukh. Nakalagay ay talo si Deshmukh. Bakit po? Kasi ito na rin ang threat rook d8 Sa malamang pagtira dyan, nag-resign na kasi pagtira ng rook d8, unstoppable promotion na mga kamatsas. So, definitely losing for black. Grabe, nadali si Deshmukh. Kung tutusin, talagang ang layo sa rating. Lamang si Deshmukh kay Carissa. Pero naunahan kasi ng isang pyesa Ang susunod nating pag-aaralan, di naka-score na yung USA, Laro naman ni Caruana. Fresh champion dito sa katatapos lang na Grand Chess Tour Finals. Tingnan natin. Nag-C3. Yan ang usap-usapan. Nag-C3? Tinirahan ng C3. Akala mo na mouse slip pero face-to-face po ito, hindi online Sinadya talaga ni Caruaning ang C3 na yan. Ini-5-an dito ni Eric Gaisi sa inis. Hindi ka nag-D4 nag-E5, D4, capture. Ayun. So, umayos din. Nauwi din po sa parang Queen's Gambit, Bishop F4 variation din Bishop G3. At nag-Knight E7, E3. Ayan, para next in line. De-develop naman yung Bishop. Knight F5. Medyo kakaiba. Medyo kakaiba tong ginawa dito. Iba tong rapid variation na ginawa ni Erigaisi. Bishop D3. Kinapture na po, capture, and then nag-G6 para maputol kagad yung pressure doon. At nag-Knight F3, Knight D7, Queen to D2. Bakit nag-Queen D2? Gaganon ba? E4? Ay, oo.
Inaabangan na mag-castling dito si Erigaisi para mamaya may E4, may mga ganong sundot. At nag-Queen E7, castling queenside. Ayun, sa usapan pong novelty mga kamatsas, ang novelty ay Queen D2. Ayan, sa mga nagtatanong, no, saan ang novelty? Queen C2 ang old line. Kakaiba tong Queen D2 ni Fabi, no? Castling queenside, Knight F6, at nag-King B1, Bishop G4, develop, at nag-Queen C2 na. Okay, para maka-E4 na mamaya, nag-castling din queenside. Ginaya din ang diskarte ni Fabi, nag-castling sa queenside si Erigaisi. Pero binad mo ban. Dapat daw pawn tira is King F8, then King G7. Ayun. Na parang tipong nakapag-castling din. Pero nag-castling queenside, nag-Rook E1, ayun, para magbe-break na. King B8, Knight D2. Talagang abang na. O kaya gaganon muna, then E4, no? Mga ganon. Bishop E6, Knight to B3, H5, A3, okay, extra space lang po, no? Kunat-kunat muna, Rook C8, Knight A4 para pigilan muna yung C5, nag B6, ipipilit pa rin ni Erigaisi yung C5, Knight C3, na bad mo bandito si Fabi. Ayan, wala po tayong time control na makita mga kamatsas, no? Hindi nag-a-appear eh. So wala talaga. So ibig sabihin nagkaroon ng technical problem sila sa pag-register ng time. Pero okay lang, nagkapisa ka naman. Sa board na lang natin tingnan. So dapat daw pawn tira dito is Rook C1. Yan, Rook C1 ang tama. Pero bumalik si Fabi, Queen B7 para walang mga sundot ng bishop doon. Nag-Queen E2. Susundutin talaga doon. At ayun, umiwas ulit. Parang natempohan lang. Rook C1, Bishop G4, at nag-Queen D2. Dito po mga kamatsas, kung mapapansin nyo, pinapaprovoke ng F3, no? Kaso imagine niyo once na makommit yung F-pawn, mawiwik yung pawn G3. Okay, mapapasubo yung G3. Kaya hanggat maaari, iwas na lang para manatiling solid ang pawn structure, hindi makommit. Nag-Bishop F5 at nag-King A1 ilag. Kinapture-capture na and then Knight G4 tempo threat. Nag-Rook C2 depensa muna. At nag-Rook E8. Ito pong si Fabi fresh na mainit ang bulsa. Nag-uwi ng $150,000 sa Grand Chess Tour. Medyo ganado pa ito, may momentum ito. Rook E8 at nag-Rook C1, Queen B7 and then nag-Knight D1. Yan unti-unti. Para may F3 pitik. Okay, para suportado na yung pawn. Nag-A5, so mag-A4 ba? Knight D2, grabe, atras-atras lang ang mga yokabab ni Fabi. King A7, Knight F1. Gaganon, okay. Para suportado na to. Knight D2 ulit. Ulit saan mapupunta yan? F4, okay. Idea is to play Knight F3 then tarak yung Knight sa E5. Pero inunahan dito ni Erigaisi. Kailangan meron din siyang Knight E4. Pero nag-Knight F2 para pang-abang pero hindi po nagustuhan ng computer. Knight F3 pa rin ang gusto ng computer. Then talagang dalhin doon sa E5. Ayan. Pero nag-Knight F2, Rook E6. Ayun, dapat daw po tira is C5 na. Okay, break na pala dyan para may ganun, mga ganun. Rook E6, Queen B3. Dito naman po ang accurate move ay Knight F3 sabay lagay na doon. Yan, pinapakita ko po sa inyo yung mga accurate. Kasi ito pagka ganyang may X, na yan sablay yan Knight E4, Knight D takes E4, F takes E4, at nag-G4 para mawala na po yung double pawn. Naka-double pawn kasi Nag-B5, kinapture-capture, nag-G4. Ayan, para talagang inatake muna para talagang tuluyang maging malinis ang pawn structure dyan. Okay, pero equal pa rin po. Knight versus Bishop ang naiwan. Rook C3. King B7, Knight E5, yun lang, napakalakas ng Knight. Hindi na nakatiis si Erigaisi, kinapture na talaga, pero hilaw mga kamatsas, dapat daw is B4. Naku, mahirap nang maunawa ito. Parang pag nag-B4 kasi, parang tipong ma-expose yung king parang mabubuksan Kasi kung ako black, ino-considered ko yung B5 as the shield of my king. Parang tipong solid, gwardyado, di ba? Pagka ginanyan mo, parang mapupunit mahirap makita yon. So, kinapture na ni Erigaisi, capture. Nag-Rook F7, para walang F5. Nag-Rook C5, ayan, unti-unting pang-ipit. Nag-Rook H7, Queen B1, ayun, unti-unti nang hahanap ng mas mainam na pwesto. Nag-Rook H3, tineret muna ang pawn, at nag-Queen C2. Good move, bakit? Pag kinain to,
Nag-rook h6. Ayan, dito may hiwaga mga kamatsas. Pag kinapture yung pawn, mag-e5, oo. Magmamarcha. Pag kinain nito, may kain doon. Okay. So, hindi na po mapipigilan yung momentum ng atake. Tingnan yung mga tira ng mga mamaw, ano? Grabe ang mga nakikita ng mga mamaw. Ang lupit. O, balik tayo. Nag-rook h6. Okay, para doble-doble ang depensa. Nag-queen c3. O, paislog-islog lang si Pabi eh. O, rook g6. Ayun ang masakit. Yung pala purpose ng queen c3. Masuportahan yung e5 and then next move ay yung malakas na f5. Yan o. F5 doon. So, ang habol na lang ni Irigay si Manggulo. Yan na lang habol niya. Hindi pinansin ni Pabi. Tuloy! Nag-B4. Gulo-gulo na lang. Gulo-gulo. Kinain. A3. Gulo-gulo na lang. Pag kinapture nga naman ang pawn, may baba dito. May mga ganong kalikaw, ano? Wala. Pinagwawalis lang ni Pabi. Winalis lang eh. Okay? Tiniret yung pawn. E7. Aray ko. Magkukwin na. Wala na. Desperate move. Domesperado na. O pag kinapture ito, capture, may ganun pa eh, no? Wala, hindi pinansin ni Pabi. Queen. Check. Kain. Grabe nangyari. Check. Grabe. Ay, dito bawal mag-resign mga kamatsas. Sa laban nila, bawal mag-resign. Grabe ang rules, ano? Nabasa ko yun eh. Bawal ang resign sa kanila. Talagang magpapamati. Tingnan nyo nagpamati kasi bawal mag-resign. House rule yon dito. Wala kang magagawa kundi sumunod. Di ba? Parang chess na may rule na kapag na sinabi sa tournament na hindi pwede mag-castling. Di ba? Merong ganon. Chess na hindi pwede mag-castling. Yung naging match between Anand and Kramnik, ganon ang rules eh. Bawal mag-castling. May house rule dito. Bawal mag-resign. Obligado magpamati ka. Talagang kawawang-kawawa ka talaga. Makakatikim ka ng mati. Kaya pala ang title, Checkmate. Checkmate, USA versus India. Gets ko na yung title, kaya pala checkmate ang pinakaunang title dito. Kasi talagang mamamati, bawal nga mag-resign eh. Kaya yung hiyawan ng mga tao, woo! Talagang crowd na crowd. At itong huling i-analyze natin, mga kamatsas. Yung dalawa, skip na natin ha. Tatagal na video natin eh. Pero mamaya makikita nyo naman ang resulta. Yung dalawa pa. Pero itong huling i-analyze natin, bakbakang Hikaru Nakamura and world champion Gukes dito po may ginawa sa pagkatapos ng game, may ginawa si Nakamura. Okay, tingnan natin. Unang game po nila, tabla. Dito pala pag nagtabla, bullet kagad. Parang bullet na. Oo nga. Pag nagtabla, bullet. Pero face-to-face na bullet, hindi online. Ayan kaya nakalagay dito 1 minute mga kamatsas. Okay, B4. Grabe. Tinirahan ng bullet variation. E6 yun nga lang Hindi natin makita yung time mga kamatsas. Nagloko yung time nila. Pero tingnan na lang natin nag D5, E3, Bishop D6, C4. Kung sa pabilisan talaga, no? Talagang batak si Nakamura kung pabilisan lang. Si Gukes, lagi ko nakikita malakas sa long game yan eh. Pero sa mabilisan, malakas din naman. Yun nga lang, pagkatapat mo si Nakamura, aray ko, mamaw yan sa mga bullet-bullet. Okay, so tinirahan po ni Naka ng, ito lagi ko nakikita sa kanyang online yan eh, yung ganyang forma. Online opening niya yan eh. And then nag-B5. Talagang pinapasikip yung mundo ni Gukes. Kinapture na kasi talagang tutulakan dyan. Talagang pipit-pitin eh. Kinain, kain at nag-B6, C6 at dito nag-Knight C6 and then nag-A4, Knight A6. Pupunta po dyan para magkabutas. Nag-castling, Knight B4. Okay, para ma-improve yung Knight. Yun nga lang po talagang itsura pa lang. Ipit na kagad si World Champion Knight E5. Talagang ayaw pahingahin ni Nakamura ang mga pyesa. Kaya ang purpose po niyan para talagang totally maipit eh. Pero kung accurate po ang pag-uusapan natin mga kamatsas, ang gusto ng computer is Bishop to A3. Okay, para tagpasin yung Knight pero nag-Knight E5, Bishop D6, Rook C1, Knight E8 para ilalagay naman doon, Knight D3 para i-eliminate yung Knight, exchange, Knight C7, kinapture, capture, ayun. Bakit A ang pinang-capture? Para may pressure ang white sa kanyang A4 at nag-Bishop D3. Okay, so pressure doon sa H7. Pero dahil bullet po ito mga kamatsas,
Wala, talagang ano yan, interesting yan. Hindi mo masasabing bad move yan. Bullet nga eh. Nag-bishop A6, kinapture, capture, and then nag-E4. Okay, para magka-break-break, magkasabog-sabog dyan. Queen A8, pinilahan ang pawn sa A4 at kinapture ang D5, capture, knight E4, threat ang bishop, and nag-bishop F4, sundot, at dito nag-rook C4, at nag-rook C8, threat ang pawn, nag-G3, atake sa bishop, umatras, and then nag-queen C2 para doble-doblehin ang depensa. Bumagsak na nga lang yung pawn sa A4 at nag-knight G5. May threatening sa H7, G6, okay, para syempre obligadong takpan yan. And then talagang sinecure dito ni Naka na yung pawn niya matibay sa C6. Nag-bishop D6, ayan, para ma-improve din naman yung pangit na bishop ni world champion. Queen E2, nako, ito na po yung paparating ng mga gulo-gulo na nakikita ko rito. At nag-B5 lang, threat ang torre, rook C2, B4 inabol, rook D2. Ayun, bumagsak na po yung pawn, umilag lang si Naka. At dito po kitang-kita naman, pwestuhan pa lang, evaluation bar pa lang, wala na. Talagang totally losing si Naka. Pero dahil ito nga po ay bullet, aray ko. Walang ano dito, ang daming pwede mangyari sa bullet eh. Okay, threatening. Check then doon, matchas. Pero nag-queen B7, depensa. At dito, ayun, bumagsak yung B3. Rook B4, balik uli doon. Rook C4, knight E4. Wala. 14 Nakamura ito. Sanay na sanay si Nakamura dito. Ayan, oh, lakas oh. Pag kinapture, mabubuhay po yung strong dark square diagonal. Kaya nag-queen C8 lang. And then nag-knight D3 para paiikutin sa E5. Bishop D6 at nag-knight C5 ulit. Nag-B4 para ma-progress yung pawn, pero accurate daw po is H5 or bishop takes na. Ha? Ito, nakakatakot to. Kung ako black, parang ayokong kainin yan. Mabubuhay yung bishop eh. O, nag-B4, rook A1 para may mga sundot mamaya doon. Kinapture na po, capture, and then rook takes. Ayan, malakas na loob dito ni world champion kasi meron na siyang knight C3 pambara since may pawn na sa B4. Nag-rook D1, rook C2 threat, bishop D4, rook C4, bishop E5. Ayan. Kasi dito po, maaaring capturing yan eh. Mini-maintain ni Naka yung pagka-powerful ng kanyang diagonal eh. Nag-H5, ayun, ayun. Yan po ang matinding tira na talagang nagpalamang dito kay Naka. H4, ayun. Di rin nakita ni Naka. Sa bagay, bullet na po ito mga kamatsas eh. Rook A7 ang tira. Yun o, para i-threat yung pawn sa F7. O, winning na winning sa evaluation bar. O, nag-H4, Queen D7. O, nawala tuloy yung advantage. Nabantayan na kagad ni Gukesh. King H2, King H7. Ayun, bumalik uli ang decisive advantage. At dito po, dito nagulat si Gukesh na meron na palang brilliant na lumanding sa kanya na di niya napansin na ginawa ni Naka. Pakiguess nyo po yon sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Na brilyanta, no? Boob! Grabe. Takes. Ayun. Naku, grabe kalakas. Ayun, obligadong ibigay na lang yan. Capture para kahit paano mapaatras. Pero wala. One piece down na rin ang black. O, dito daw po ang accurate is rook A7. I-threat yung pawn sa F7. Pero dahil siguro mabilisan na talaga, nag-B3, rook C1, palit-palit, kinapture, capture, gumanon, ganon. Queen F6, and then chumek, gumanon. Ayun. Pag tira ng King F8 dahil gustong iwasan yung matchas eh. Pero dapat ang tira daw po is Queen C8 check. Halos tabla-tabla lang din eh, no? Tingnan nyo evaluation bar. Correct play, tabla lang eh. Pero dahil nag-King F8, nag-Queen D8 check. At dito mga kamatsas, pagkamatsas, tumayo si Nakamura, kinuha yung King ni Gukesh, ibinato sa audience. Ibinato sa audience yung King ni Gukesh. Ayan, at sa mga news na, sa mga post sa social media, nabasa ko, yun bang ginawa ni Nakamura ay pagkawalang respeto sa world champion. Kasi pagkamati nung King, hinawakan yung King, tinapon dun sa audience. Tapos gumaganon si Nakamura. Parang pinapaano niya yung crowd. Pero dito po kasi mga kamatsas, parang oriented eh. Ibig sabihin parang
sa stadium kasi parang ang gustong mangyari ng organizer talagang magkaroon ng gano'n, eh, maging crowded yung sa chess, eh, yung maingay talaga yung mga fans. Parang inalaw, eh. Parang iba yung tema nito, kakaiba talaga mga kamatyas. Parang gusto nilang ibalik ang chess daw sa ganong crowd na talagang parang ginagawang ball games. Grabe 'no? Kaya parang oriented naman sila na puwede yung mga gano'n-gano'n. Pero ano kaya sa palagay niyo mga kamatyas ano, puwede niyo pong ano mapanood yung replay ng live nila sa chess.com YouTube. Puwede niyo mapanood. Tingnan niyo, kakaiba talaga, kakaiba. Yung nakikita natin na napaka-solemn, tahimik, silent na tournament, round robin dito, kakaiba. Talagang gumaganon pa si Nakamura, oh. Parang oriented na, "O puwede kayong bahala kayong mag-crowd, puwede 'yan." House rule nga, eh. O ano magagawa mo, 'yun ang gusto ng sponsor. 'Di ba? Susunod ka lang din talaga, eh. O, 'yan po mga kamatyas, nanalo po ang USA, panalo si Adiwumi kay Vas at panalo din po si Carissa Yip kay GM Deshmukh. Tinalo niya ang World Cup champion. 5-0 mga kamatyas sa unang leg na 'to. Pero may return leg pa naman. 'Yun po ang abangan natin kung makakabawi ang India sa USA. Kakaiba ito. Natuwa ako dito sa kakaibang ano na 'to 'no. Parang from solemn or from silent chess, ginagawa nilang crowd talaga tapos pinapaiba yung tema. Masaya na, maingay na, ewan ko, bahala na po kayo mga kamatyas. Comment down below ano po yung mga saloobin nyo, ano yung mga suggestion nyo, nasa isip nyo, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.